Isang malamig na araw sa ating lahat mga katits dahil maulan ngayon dito sa Visayas. So meron akong ibabahagi sa inyo ngayon mga katits na isang area na aming pinuntahan na positive sa tunnel mga katits. Ito ay isang closed tunnel pero dahil sa mga marka naming nakita, ito ay nagpapahiwatig na merong tunnel sa area at sa nakita namin na napakalaking crack at napakahaba na crack mga katits. Ang treasure mga katits ay nasa loob mismo ng isang tunnel na ito. Pero bago yan mga katits, i-congratulate muna natin itong Hapones no, na nakakuha ng isang treasure. Sayang mga katits, hindi mga Pinoy ang nakakuha mga katits, so mga Hapones pa rin. At panoorin nyo ang video na ito mga katits. So yan mga katits, napakaswerte itong Hapones na nakakuha ng treasure. So malaki-laki ang laman nito mga katits, hindi natin ito matatawag na isang giveaway lamang dahil sa plastada niya. So pwedeng puno yun ng kayamanan mga katits ang butas na yun. So kaya lang na nabaon sa ganyang plastada yan mga katits dahil sa madalian na mga katits. So baka meron kayong ganitong plastada ay subukan nyo mga katits, baka makaka-jackpot kayo. So balik tayo sa ating tatalakayin mga katits ngayon na isang area namin pumuntahan na merong crack na positive sa tunnel mga katits dahil sa mga nakita naming marka at sa bakas mga katits. So ayan, tatalakayin natin mga katits. Hindi ito bumagsak, hindi namin ito ma-confirm na merong sekreto sa ilalim na ito. May butas sa ilalim mga katits kasi kung nakikita niyo yan, ayan oh, bumagsak na yan mga katits. Ayan, papunta doon na yan oh, napakataas at papunta doon sa falls. Nandyan yung falls sa likuran mga katits. Yan ang tinuturo sa batong yun na merong paa na maliit at tabas doon mga katits. At itong crack insakto, ayan oh, ayan mga katits, eksakto yung kanyang sukat na mayroong butas sa ilalim. Ayan o, lapitan natin mga katits, ayan. So ayan yung harapan niya mga katits na bumagsak din, ayan o. So nasa mga 1, 2, 3 meters mga katits yung kanyang sukat. So ayan mga katits, ano, balikan natin itong video dahil napakaganda ito mga katits. So pagdating ng tunnel mga katits ang ating pag-uusapan, ang tanong ng karamihan, saan nakalagay ang treasure pagdating ng tunnel mga katits? So sa loob ng tunnel, kapag ito ay closed tunnel mga katits, ang treasure ay posibleng dyan mismo nilagay talaga sa loob kasi closed tunnel yan. Pag ma-open mo yung kanilang pinaka shield mga katits sa kanilang tunnel ay pwedeng bubungad sa atin ang treasure mga katits. Yun nga lang, hindi natin alam kasi hindi tayo ang nagbaon kung meron ba silang nilagay na mga bomb trap mga katits o mga poison. So yun lang ang pinakamahirap. Magiging delikado ang buhay natin yan dyan mga katits. Nung kapag open tunnel naman mga katits, wala kang makikita sa loob. Pagpasok mo, walang kayamanan na iyong makikita mga katits. Posibleng binaon sa entrada ng tunnel o dun sa dulo ng tunnel mga katits. Nabalikan natin ang closed tunnel mga katits. Sa closed tunnel mga katits, tulad nito, dahil closed tunnel itong aming na-discover mga katits, sa dulo nito ay mayroong falls. Kung nakikita nyo ang crack na yan mga katits, ayan, lagyan natin ng guhit, yung crack na yan, sa dulo niyan ay mayroong falls mga katits. Umabot talaga sa falls kasi nilibot namin yan. Umabot talaga sa falls yung crack. At doon sa dulo ng crack sa falls mga katits ay mayroong mga marka. Nakamarka doon sa falls yung 5 hole mga katits na pareho yung sukat. Pagkatapos yung kanyang plastada ay naka-square mga katits at sa ibabaw niyan ay mayroong punong kawayan, tapos mayroong bato na hinugis kwadrado mga katits. So nagpapahiwatig na yung treasure ay nasa area na mga katits, malapit sa tubig o sa falls mga katits, kung saan itong crack na naka-align mga katits patungo sa doon sa falls mga katits. So ngayon ipapakita ko sa inyo na itong crack na ito ay isa itong tunnel
no? Merong sekreto sa ilalim mga katits. Ito ay nagpapahiwatig na merong tunnel. Hindi ito sa kalikasan ng mga katits na tinatawag natin na fault line ng earthquakes, no? Kasi matagal na yan, sana bumagsak ang bundok na yan mga katits. Kasi nga, dahil actual itong nakita namin sa area mga katits, ayan, panoorin natin ang itong area mga saya, no? Napaka haba at bumagsak na siya ng mga mahigit sumobra pa ng 1 feet mga katits yung kanyang binaba, no? Sa area na yan. Tapos ay itong nagpapahiwatig mga katits dahil sa bato na ito. Tingnan natin mga katits. Ayan, oh. Kung nakikita niyo ang bato na yan sa gilid, ayan, oh. Yung bato na yan ay nakabaon yan mga katits at meron yang bato na nasa harapan. Tingnan natin mga katits. Ayan, oh. Ayan. So kung nakikita mo ninyo mga katits, itong crack niya, ayan, lagyan natin ng guhit. Ayan mga katits. Ay sinukat ko yan, nasa 3 meters yung kanyang lapad at eksakto mga katits na yung dalawang bato na magkaharap ay sinadyang ilagay dyan talaga mga katits. At kung nakita nyo naman yung crack ay kung gaano kalayo yung dalawang bato ay ganyan din kalapad mga katits yung binagsak ng lupa. So alangan naman mga katits kung yan ay accidentally lang na ganyan mga katits. So ano naman ang kinalaman ng dalawang bato na yan sa pag-crack ng lupa na yan mga katits? Bakit eksakto siya? So isa lang ang ibig sabihin yan mga katits, na ang area na yan ay talagang merong butas sa ilalim. Kung nakikita nyo, dyan lang banda, no? 3 meters lang yung bumagsak mga katits, tapos ganito kahaba yung kanyang binagsak. Ayan, no? Ganyan kahaba mga katits patungo doon sa falls. So hindi yan talaga accident mga katits. Bumagsak yan dahil sa tagal ng panahon, no? Ang lupa lumambot, ilang dekada na dumaan mga katits, marami ng lindol na dumaan. So posibleng bumigay, no, itong kanilang tunnel sa ilalim mga katits. Kasi marami kasing iba't ibang plastada ng paggawa ng tunnel nila mga katits. Merong tunnel na ginawa sa ilalim ng lupa, yung talagang sinusunod lang nila mga katits yung tinatawag na mga bato sa ilalim, yung mga plastada ng bato sa ilalim mga katits. So yan naman ay sa mga kabundukan tulad ng yung maraming malalaking bato. So sinusunod lang nila yung plastada ng bato mga katits kung saan sila makahukay, no, ng malambot. So yan ang iba mga katits na paggawa ng tunnel. At mayroon namang iba na ang tunnel nila mga katits na paggawa ay talagang kwadrado, no? Sinasadya talaga nilang hukayin yung lupa mga katits buo. Tapos nilalagyan nila ng patigas sa gilid at sa ceiling, so, sa itaas mga katits. So tulad nito, dahil ito ay talagang ganyan yung kanyang plastada mga katits. So ang entrance dito mga katits, sa palagay ko, sa akin lang ito mga katits, ay dito sa may punong mangga, kung saan mga katits na merong maraming mga bato. Ayan, ito ang punong mangga na ito mga katits. Hindi ko masasabi kung ganyan na ba talaga, ganyan lang ba yan kaliit tapos old na yan, kasi maliit nga mga katits. Pero sa tingin ko ito ay nabunsay dahil ito ay nakapatong ng mga bato mga katits. So hindi siya lumalaki, no? Pero sabi naman nung nagpatulong dito sa area mga katits, yan ay ganyan na talaga. Yung punong mangga na yan, ganyan lang kalaki. Bata pa lang siya, ay ganyan lang yan mga katits. So sa harapan ng mangga mga katits ay meron itong bumagsak na lupa. Ayan, no? merong marka. Ayan, no? Tingnan nyo mga katits. Ayan, no? Yung kanyang guhit na yan mga katits. Tingnan natin ng maayos. Ayan. Kung titingnan mo yung crack mga katits, talagang ganun yung plastada ng pagka-crack ng lupa dyan mga katits. So kung titingnan mo talaga mga katits, ay parang ginuhit sa bato na yan kung ano ang plastada ng kanilang tunnel. So mga treasure hunter lang mga katits ang merong kaalaman pagdating sa ganyan mga katits na mababasa mo. Kasi yan naman talaga ang ginawa ng mga Hapon. Nilagay nila sa bato ang kanilang mga gustong ipapahiwatig sa area na yan mga.
At dyan sa tinuturo ko mga katits, ang area na yan bumagsak. So sa tingin ko, dyan ang kanilang entrance, no? Tapos sinarado nila. Siguro merong mga tambak na mga bato yan sa ilalim mga katits. At ito, ipapakita ko sa inyo itong hugis puso mga katits. Lapit natin. Yan. Yan ay hugis puso na bato mga katits. Yan lang. Yan ay biniak, no, sa gitna. At kung tingnan mo, ay hindi magkadikit yung bato na yan mga katits. Sinukat ko yan ay nasa 3 inches yan mga katits. So kung i-convert mo yan into meters, yan ay 3 meters mga katits. So eksakto na yung kanilang ginawang tunnel dyan sa area na yan ay nasa mga 3 meters talaga mga katits. Kasi basihan natin yung crack ay sinukat to 3 meters yan mga katits. So yan ang ibig sabihin yan. Ang iba mga katits yan ay passageway sabi nila, pero pagdating sa passageway mga katits, malayo pa yung tinuturo niyan. Pero itong mga katits, sa harapan yan ng cut na bato na yan na hugis puso ay bumagsak yung lupa sa harapan ng punong mangga mga katits. So ibig sabihin, nagpapahiwatig siya na merong daanan dyan mga katits, merong sekreto dyan, kasi yan ang tinuturo ng crack ng bato na yan na hugis puso mga katits. So ibig sabihin na meron talagang sekreto sa ilalim niyan mga katits. Meron talaga silang binaon sa area na yan. So yun lang, nandun sa dulo para sa akin mga katits, nandun sa dulo ng crack na nandun sa dulo mga katits ng tunnel na ginawa nila mga katits. So yan, no? Sana ay itong aking binahagi sa inyo mga katits ay nagbibigay ito ng kaalaman sa inyo. Sana huwag kayong magsawang sumuporta at manood sa aking mga video, sa mga bagong upload ko mga katits. At yun lang, God bless atin lahat mga katits.